Alright, let's go! For today's video, magluluto tayo ng natural antibiotic. May manok, may sari-saring gulay, at meron ring prutas. Alright. Sinampalukang buko at manok. Tama yung narinig nyo. Fresh na buko juice yung gagamitin nating pangsabaw. Napaka-solid nito mga kapulutan. Manamis na miss. Una sa lahat, first of all, bumili tayo ng napaka-fresh na buko dito sa Diversion Road, San Juan, La Union. Hindi lang buko, meron din silang tupig na napaka-solid. Dito lang yan sa DM Prince, bukuhan at tupigan. Napaka-solid ng buko dito, napakatamis at nakaka-refresh. Kung gusto nyo ng malamig na malamig, meron sila galing sa freezer mga kapulutan. Napakabait at napakaganda pa ng mga nagtitinda. Yung request kong angkat, ginawa ni ate, diba napakabait? After kong makuha yung buko, syempre prepare ko na ang mga ingredients pag uwi mga kapulutan. Kamatis, sibuyas, at yung mga gulay. Nagpainit na tayo ng mantika sa ating pan, saka igigisa ang mga kamatis at sibuyas. Mas ripe na kamatis, mas solid mga kapulutan para maraming lumabas na katas. Yung red na red, kakailanganin kasi natin yung juice nya. Nag-add lang tayo dyan ng patis for the umami. Saka ko dinurog-durog yung mga kamatis para lumabas na yung mga juice nya or yung katas. Parang ganyan lang mga kapulutan. Then igigisa lang natin yan ng mga 2 to 3 minutes para lumabas pa yung flavor nya. Then linagay ko na yung mga quarter legs chicken. Mga 2 kilo to mga kapulutan kasi marami tayong kakain. Naglagay na rin ako ng paminta. Saka natin minekos-mekos ng may kasamang pagmamahal. Alright. Para kumapit na rin yung linagay nating pampalasa dyan. Ginisa natin to ng mga 10 minutes mga kapulutan. Naglagay rin tayo ng seasoning granules at yung ating fresh buko juice. Maraming sustansya na naibibigay. Tinatawag rin nila itong natural antibiotic kapag napakuluan. Kaya subukan nyo na tong recipe na to mga kapulutan. Napakasarap na. Gagaling ka pa. Alright. At to balance the manamis-namis flavor ng buko, maglalagay tayo ng pang-asim nor sinigang mix original. Alright. Linagay ko na yan nung mainit na yung sabaw para ma-dissolve. Isang buong sachet yung linagay natin mga kapulutan. Napaka-solid nito. Tamang asim at tamis. Hindi lang pala buko juice yung ilalagay natin, pati yung laman ng buko. Medyo makapal nga yung laman kaya linagay na natin agad para mapalambot. Kung nagsasawa ka na sa tinola, subukan nyo tong inasimang buko at manok. Alright. Una ko nang linagay yung sitaw kasi mas matagal tong mapalambot compared dun sa ibang gulay na ilalagay natin. Mga 10 minutes ko munang lulutuin to mga kapulutan. Pakukuluin muna natin yung sabaw. After 10 minutes guys, sisilipin ko na at yun, kumukulo na. Susunod na gulay ay ang okra. Sa mga paboritong gulay ko to. Napakasarap at napakasustansya. Lulutuin naman natin to ng another 8 minutes mga kapulutan hanggang maluto yung okra. Habang linuluto ko ngayon, natatakam na ako kasi napakabango. Pinasain ko na nga sila ng napakaraming kanin kasi mapapa-extra rice ka talaga pag ito ang ulam mo. In-adjust ko lang yung lasa, nag-add tayo ng asin. At nung goods na lahat, ilalagay na ang pang-finale na siling haba at daon ng kangkong. Pagkalagay niyang mga dahon, tatakpan na lang natin at yung init niya ang magluluto dyan. Alright. Ready na ang napakamasustansya nating ulam. Ang sinampalukang buko at manok na maraming gulay at prutas. Ang recipe na ito ay inspired pala sa isang local restaurant dito sa amin sa La Union. Buknok ang tawag nila dito, isa sa mga best seller nila. Kung gusto nyong kumain sa restaurant na yon, pumunta lang kayo sa Halo Halo de Iloco para masubukan nyo yung buknok, buko at manok. Sinubukan ko lang gayahin dito sa aming bahay at napakasarap nga ng kinalabasan. Napaka-solid. Hindi ko nga gayang-gaya yung recipe nila. In-improvise ko lang based sa panlasa ko. Gusto ko kasi yung manamis-namis na may asim at solid naman yung kinalabasan. Kasi lasang-lasa mo yung manamis-namis na factor ng buko dun sa manok. Sumamit sa Ilocano. At kung nag-enjoy kayo, pa-follow naman ang ating page. Like, comment, share na rin this video. Alright.